Ang mga aralin sa video na ito ay una, mahalagang kaalaman ukol sa sanaysay ni Andres Bonifacio. Ikalawa, bahagi ng sanaysay ni Andres Bonifacio na pinamagatang mga dapat mabatid ng mga Tagalog. Ikatlo, mahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Dumako na tayo sa unang bahagi ng aralin, ang mahahalagang kaalaman ukol sa sanaysay ni Andres Bonifacio. Paghahangad ng kalayaan ang naging paksa ng mga akdang pampanitikan matapos hatulan ng kamatayan ang mga paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora noong ika-17 ng Pebrero 1872. Ang paghahangad nila ng pantay na karapatan sa pagitan ng mga paring Pilipino at Kastila ay itinuring na pag-aaklas ng mga otoridad. Mula 1872 hanggang 1892 ay nagtangka ang mga Pilipinong tulad nina Dr. Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Antonio Luna at marami pang iba na manawagan ng reforma sa pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Noong Hulyo 7, 1892 ay naitatag ang Katipunan at ito ang naghudyat ng panibagong yugto sa pakikibaka ng ating mga ninuno patungo sa kalayaan. Buwan ng Marso 1896 nang sulatin ni Andres Bonifacio ang kanyang sanaysay na ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Narito na ang bahagi ng sanaysay ni Andres Bonifacio na pinamagatang mga dapat mabatid ng mga Tagalog. Ang araw ng katwiran na sumisikat sa silangan ay malinaw na itinuturo sa ating mga matang malaong nabulagan ang landas na dapat nating tunguhin. Ang liwanag niya'y tanglaw sa ating mga mata upang makita natin ang mga kukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng mga ganid na asal. Itinuturo ng katwiran na wala tayong iba pang maaantay kundi lalo't lalong kahirapan, lalo't lalong kataksilan, lalo't lalong kaalipustaan, at lalo't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawahan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katwiran na tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang loob, magkaisang isip at akala at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang nagaharing kasamaan sa ating bayan. Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan. Panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan. Ngayon, panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagmula ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumutuntong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay inuumang ng mga kaaway. Kaya o mga kababayan,
ating idilat ang nabulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa minimithing kaginhawahan ng bayang tinubuan. Iyong napakinggan ang bahagi ng sanaysay ni Andres Bonifacio na pinamagatang Mga Dapat Mabatid ng Mga Tagalog. Dumako tayo sa mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Sa unang tanong, ano ang kalagayan ng bansa sa kasalukuyan? May mga Pilipino pa nga bang handang ialay ang buhay para sa kapakanan ng bansa? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang bansa sa kasalukuyan, bagamat malaya, ay may mga pagkakataong nararamdaman pa rin ng mamamayan ang kawalan ng katarungan at di pantay na turing ng mga nasa kapangyarihan. Dulot marahil ito ng labis na kahirapan. Ganun pa man, makikita pa rin ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa ngalan ng kapatiran at kapakanan ng bayan. Silang mga nagtatanggol para sa kapakanan ng mamamayan. Sa makabagong paraan kung saan teknolohiya ang madaling kanlungan ng mga naaapi, nagkakaroon ng panawagan at pagkakaisa laban sa kasamaan, kasama ng mga matuwid na tagapangalaga ng kaligtasan at kapayapaan sa bayan at mamamayan na bibigyan ng katarungan at nadidisiplina ang mga palalong nasa kapangyarihan. Buhay pa rin ang dugong bayani sa karamihan. Ikalawang tanong, maituturing bang ganap ng malaya ang Pilipinas sa kasalukuyan? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang bansa ay hindi ganap na malaya. Marami pa ring mga Pilipino ang nasa ilalim ng kolonyalismong pag-iisip. Wala pa ring tiwala sa pamahalaan kung kaya't may naitatala pa ring mga sumasapi sa rebelding mamamayan na nagdudulot ng pinsala sa mas nakararaming inosenteng Pilipino. Marami pa rin ang mas pinipiling paglingkuran ang ibang bansa kaysa sa sariling bayan. Dahilan upang mawalan tayo ng mga matatalinong manggagawa. Maraming Pilipino din ang tila nawala ng interes at pakialam basta't sila'y nasa maayos na kalagayan. Malaya ngang pisikal, ngunit tila nakulong tayo sa lalong pagpapabuti ng sarili, ngunit iniwan naman ang bayan sa mga taong mapagsamantala at yaman lamang ang interes. Hindi tayo makawala sa dayuhang may huwad na malasakit at patuloy tayong ginagamit para sa sariling interes. Nawa magsilbing aral sa ating lahat ang kaganapan sa ating kasaysayan. Huwag na nating mapagkamalang mabuti ang dati ng may hangaring masama sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino. Ikatlong tanong, ano ang kaisipan at mensaheng nais ipabatid ng bahagi ng sanaysay na ito sa mga Pilipino? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang bansang may nagkakaisang mamamayan para sa maunlad na tunguhin ng kanilang bayan ay tiyak na magtatagumpay. Kung nagnanais tayo ng higit na kaunlaran at kaayusan, kailangang magmula ito sa ating mga Pilipino at hindi sa kung sinong dayuhan ang magpakita ng huwad na tulong at kabaitan. Ang Pilipino ay likas na mahuhusay sa anumang larangan, gamitin nawa ito upang mapakinabangan ng lupang tinubuan. Naturuan na tayo ng ating mga ninuno at kasaysayan. Huwag sanang masayang ang kanilang kamatayan sa ating kapabayaan.
mahalin ang bansang Pilipinas dahil ito ay para sa Pilipino. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.